Habang nakaupo si Lin Zichen sa kanyang kama at nakatingin sa kanyang cellphone, pumasok sa kanyang kwarto si Shen Qingan at tinawag siya. Mukha itong nagulat at excited habang ibinabalita ang nakakagulat na balita na buntis ang kanyang ina sa pangalawang anak. Kalmadong tinanggap ni Lin Zichen ang balita at pabirong sinabi na masyadong sabik ang kanyang mga magulang na magkaroon ng apo kaya nagpasya na lamang silang gumawa ng isa pang anak. Dahan-daang gumapang si Shen Xinghan papunta sa kama sa tabi niya habang namumula at umaasang magkakaroon ng romantikong sandali. Ngunit nagulat siya nang biglang sabihin ni Lin Zichen na may mas mahalagang bagay silang kailangang pagtuunan ng pansin ngayon. Nalilito, tinanong niya kung ano ang ibig nitong sabihin. Habang may hawak na ballpen at papel, seryosong ipinaliwanag ni Lin Zichen na kailangan nilang imbestigahan ang misteryosong kapangyarihang ipinakita niya sa kanilang kamakailang laban, bahagyang nadismaya si Shen Qingan sa sobrang seryosong pag-uugali nito. Naalala nila ang matinding sandali kung saan ginamit niya ang kanyang water powers upang protektahan si Lin Zichen mula sa baha. Itinuro ni Lin Zichen na ang kumikinang na asul na patak ng tubig sa paligid niya ay bumuo ng malinaw na mga hugis. Nagsimula siyang gumuhit habang sinasabing ang mga hugis ay mistulang kakaibang mga letra o simbolo. Nang matapos niya ang pagguhit ng mga misteryosong karakter, ipinaliwanag ni Lin Zichen na mula lamang yun sa kanyang alaala upang subukan nilang malaman ang kahulugan nito. Masayang nagpalakpak si Shen Qingan habang humahanga sa kanyang matalas na memorya at mabilis na pag-iisip. Kinuha na ni Lin Zichen ng litrato ang drawing gamit ang kanyang cellphone at nagplanong maghanap sa internet kung may mahahanap siyang kaparehong simbolo o kapaki-pakinabang na impormasyon. Habang iniisip ang susunod na gagawin, tiningnan niya ang kanyang contacts at huminto kina Yuyan at Liu Chunwu. Naisip niya na dahil abala ang dalawang yun sa pagsasaliksik ng mga sinaunang teksto, baka sapat ang kanilang kaalaman upang makilala ang mga misteryosong simbolo. Excited namang inilabas ni Shen Qingan ang kanyang cellphone at iminungkahing ipadala ang larawan sa kanyang master. Naniniwala siyang sa dami ng karanasan at kaalaman ng kanyang master ay madali nitong malalaman ang kahulugan ng mga simbolo. Ngunit mabilis na napalitan ng pagkadismaya ang kanyang kasiyahan nang mapatitig siya sa screen ng kanyang cellphone. Napagtanto niyang kahit ang kanyang respetadong master ay walang ideya kung ano ang ibig sabihin ng mga karakter. Samantala, pawisan na sinilip ni Lin Zichen ang sarili niyang cellphone. Ang dalawang researcher na minessage niya na sina Yuyan at Liu Chuanwu ay nagreply lamang ng mga nalilitong meme stickers na nagpapakitang wala rin silang alam tungkol sa drawing. Nang tila wala na silang ibang mapagkukunan ng impormasyon, nakatanggap si Lin Zichen ng bagong notification, agad niyang pinindot ang maikling voice message na ipinadala ni Liu Chuanwu sa kanilang chat. Habang nakikinig sila, sinabi ni Liu Chuanwu na parang pamilyar sa kanya ang mga simbolo ngunit hindi niya maalala kung saan niya yun nakita noon. Tinanong niya si Lin Zichen kung saan niya nakuha ang mga yon. Ipinaliwanag ni Liu Chunwu na matapos niyang pag-isipang mabuti, naniniwala siyang nakakita siya ng kahalintulad na simbolo na nakaukit sa ilang sinaunang bagay na nakaimbak sa kanyang research institute. Kahit propesyonal at matulungin ang tono niya sa tawag, sa totoong buhay ay nakahiga lamang siya sa mamahaling sofa, walang suot na pangitaas, at napapalibutan ng tatlong magagandang babae na sexy ang damit, habang umiinom ng alak. Nangako siyang titingnan niya ang records ng institute kinabukasan at ipapaalam kay Lin Zichen kung may makita siyang mahalagang impormasyon. Isa sa mga lasing na babae ang lumapit kay Liu Chunwu habang pabirong hinihikayat itong magpatuloy sa pag-inom hanggang sa tuluyan silang malasing. Nang marinig ni Lin Zichen ang malakas na landian at pagyayabang tungkol sa sobrang mahal na alak mula sa voice message, inis niyang tiningnan ang kanyang cellphone at nagbulong sa sarili na dapat tapusin muna ni Liu Chuanwu ang kanyang kasiyahan bago magpadala ng work-related voice notes. Kasabay nito, nagsimulang kumalat sa buong bansa ang balita tungkol sa kamakailang pampublikong laban ni Lin Zichen sa training camp. Ilang malalaking makapangyarihang grupo kabilang ang Kyoto Lee family, ang Nanjiang Yuan family, ang Machine God Group, at ang Kyushu Military Region Headquarters ay nakatanggap ng ulat tungkol sa kanyang kahangahangang performance. Dahil nakita nila ang napakalaki niyang potensyal, bawat grupo ay hiwalay na nag-utos sa kanilang mga tauhan na bantayang mabuti ang sumisikat na binata. Umabot din ng biglaang atensyong ito hanggang sa criminal underworld. Sa loob ng isang madilim na tradisyonal na gusali, nakatayo sa anino ang Great Elder ng Evil Plant God Cult habang may hawak na tungkod. Kumikinang sa nakakatakot na pulang liwanag ang mata ng kanyang maskara habang may madilim na ngiti niyang sinasabing nagiging napaka-interesanteng tao ni Lin Zichen. Habang nakahiga naman si Lin Zichen sa kama, nainis siya sa malakas na tunog ng kanyang cellphone. Paglingon niya sa gilid ay napagtanto niyang may tumatawag habang mahimbing pa ring natutulog si Shen Qingan sa tabi niya. Isinuot niya ang kanyang jacket at sinagot ang tawag,
ipinaalam sa kanya na dumating na ang mga item na binili niya mula sa campus mall. Matapos matanggap ang package na naglalaman ng siyam na turn soul worm at dimensional rat meat, ginamit ni Lin Zichen ang kanyang Divo-uring ability sa karne at matagumpay na na-unlock ang progress para sa Dimensional Rat Codex. Kalaunan, muling tumingin si Lin Zichen sa kanyang cellphone habang iniisip ang misteryosong kumikinang na mga simbolo. Napansin niyang wala pa rin siyang natatanggap na bagong impormasyon tungkol sa mga ito. Sinabi niya sa kagigising lamang na si Shen Xinghan na plano niyang personal na pumunta sa Research Institute upang hanapin ang sinaunang bagay na binanggit ni Liu Chunwu. Agad namang nagboluntaryo si Shen Xinghan na sumama sa kanya. Tinawagan naman ni Lin Zichen si Liu Chunwu upang humingi ng pahintulot na bisitahin nila ni Shen Xinghan ang institute at tinanong din kung nahanap na ba nito ang sinaunang bagay. Sa kabilang linya, isang pagod na si Liu Chunwu ang nakaupo sa kama na puno ng lipstick marks habang napapalibutan ng mga natutulog na babae. Sinabi niya kay Lin Zichen na maaaring nasa storage room ang item at inutusan itong hanapin ang isang pearl at shell bracelet. Bigla namang nagising ang kanyang mga kasamang babae at pabirong hinayla siyang pabalik sa kama habang pilit siyang pinapabalik sa kasiyahan. Dahil sa pagkataranta, mabilis na sinabi ni Liu Chunwu kay Lin Zichen na abala siya bago agad ibinaba ang tawag. Habang nakikinig sa biglaang pagtatapos ng tawag, napasweat drop sina Lin Zichen at Shen Xinghan nang mapagtanto nilang nagpapatuloy pa rin pala ang magulong party night ni Liu Chunwu. Makalipas ang ilang oras, dumating ang dalawa sa labas ng Pure Human Research Institute. Excited na sinabi ni Shen Xinghan na noon pa man ay gusto na niyang bumisita roon, ngunit tuyo namang binalaan siya ni Lin Zichen na huwag masyadong mataas ang expectations niya. Pagpasok nila sa loob ng Pure Human Research Institute, sinalubong sina Lin Zichen at Shen Xinghan ng isang sobrang magulo at wasak na workspace na puno ng mga bakanteng bote, nagkalat na kagamitan, at samut-saring kalat. Napansin nilang mas mukha pa itong abandonadong guho kaysa isang school facility. Mabait na inalok ni Shen Xinghan na babalik siya upang tumulong maglinis kapag may libreng oras siya. Ngunit mabilis namang pinigilan yun ni Lin Zichen at pabirong sinabing masisira lamang ang unique character ng institute kapag nilinis yun. Pagpasok nila sa lounge area, nagulat sila nang makita si Yuan na nasa gitna ng komplikadong yoga stretch sa ibabaw ng isang mat. Nang mapansin ang kanilang pagdating, masaya silang binati ni Yuan nang hindi man lang sinisira ang kanyang athletic pose. Agad namang tumalon si Yuan upang salubungin sila ng masigla at niyakap ng mahigpit ang nahihiyang si Shen Xinghan gamit ang kanyang dibdib habang iniakbay naman ang kabilang braso kay Lin Zichen. Pabiro niya silang tinukso bilang isang perpektong magkasintahan dahilan upang alanganin na pakiusapan siya ni Lin Zichen na tigilan na ang pang-aasar sa kanyang nahihiyang girlfriend. Hindi pinansin ni Yuan ang kanyang sinabi at patuloy na niyayakap si Shen Xinghan habang sinasabing kailangan nilang maging mas malapit dahil ito ang una nilang pagkikita. Pinuri pa niya kung gaano ito kaganda sa personal. Habang nakapulupot ang mga braso, seryosong ibinalik ni Lin Zichen ang usapan sa tunay nilang pakay at ipinaalala kay Yuan na may mahalaga silang sadya roon. Habang nakatayo sa gitna ng napakagulong storage room, tinanong ni Lin Zichen si Yuan kung natatandaan ba nitong makita ang pearl at shell bracelet na binanggit ni Liu Chunwu. Umiling si Yuan at inaming sa 10 taon niya sa institute ay hindi pa niya kailanman nakita ang ganoong bagay. Dahil dito, napagpasyahan ni Shen Xinghan na kailangan nilang halugugin ng mano-mano ang napakalaking tambak ng kalat. Ngunit kumpiyansang commandant si Yuan at itinaas niya ang kanyang manggas ng damit habang sinasabing dahil pamilyar siya sa magulong ayos ng storage room, madali niyang mababawasan ang mga lugar na kailangang hanapin at tiyak na mabilis nilang mahahanap ang bracelet. 3 oras ang lumipas, bumagsak sa sahig ang pagod na si Yuan sa gitna ng mga nagkalat na kahon. Nagtataka siya kung totoong umiiral ba ang bracelet at pabirong sinabi na baka tumatanda na si Director Liu Chunwu kaya mali na ang naaalala nito. Habang hawak ang isang kahon na puno ng samut-saring junk, napabuntong hininga si Lin Zichen at kinuskus ang kanyang noo, napagdesisyonan niyang baka kailangan na lamang nilang sumuko at hintayin ang pagbabalik ng direktor upang direkta itong tanungin. Biglang hinayla ni Shen Xinghan ang manggas ni Lin Zichen upang makuha ang kanyang atensyon. Itinuro niya ang isang malaking fish tank sa kabilang bahagi ng silid na tila matagal nang pinabayaan at sinabing baka nakabaon sa lupa sa loob nito ang item. Nagtipon-tipon ang 3 sa paligid ng napakalaking tangke na puno ng maitim na graba. Nang tanungin ni Lin Zichen kung bakit niya iniisip na naroon ang bracelet, inamin ni Shen Xinghan na hindi niya yun maipaliwanag ng lohikal, napansin lamang daw niya bigla ang fish tank at nakaramdam siya ng matinding kutob tungkol dito, may hawak na pala at punong-puno ng sigla. Idineklara ni Yuan na tigilan na nila ang pag-uusap at magsimula ng maghukay upang malaman ang katotohanan.
Hindi nagtagal, natulala silang tatlo sa kanilang natuklasan. Manghang-mangha si Yuan dahil eksaktong tama ang kutob ni Shen Qingan. Mula sa ilalim ng graba ay matagumpay nilang nahukay ang isang napakagandang bracelet na gawa sa mga perlas at makukulay na shell. Habang hawak ang bagong natagpuang bracelet, maingat itong sinuri ni Lin Zichen at napagtanto niyang ang mga ukit sa mga shell ay eksaktong kapareho ng estilo ng misteryosong kumikinang na water symbols na ginawa noon ni Shen Qingan. Makalipas ang ilang sandali, dumating din sa wakas ang mukhang pagod na si Liu Chunwu sa institute at nakita niyang nahanap na nila ang item, agad siyang tinanong ni Lin Zichen tungkol sa pinagmulan ng bracelet. Bahagyang pinagpawisan si Liu Chunwu habang ipinapaliwanag na kailangan niyang bumalik 20 taon sa nakaraan upang masagot yun. Ikinwento niya na 2 dekada na ang nakalipas, habang nagsasagawa siya ng deep sea expedition malapit sa Double Sun Bay sa Shanghai City, aksidente niyang nadiskubre ang pasukan papunta sa sinaunang lumubog na guho sa ilalim ng dagat. Ipinaliwanag niya na nang pumasok siya sa isang kuweba sa loob ng mga guho, natagpuan niya ang isang napakalaking mural na nakaukit sa bato. Ipinapakita rito ang isang Diyos ang tila lumalabas mula sa isang shell habang napapalibutan ng mga dragon at sirena. Tinapos niya ang kwento sa pagsasabing natagpuan niya ang pearl at shell bracelet na nakapatong sa isang bato sa tabi mismo ng mural na yun. Habang nakatitig sina Yuyan at Lin Zichen sa laptop screen na puno ng static, tinanong ni Yuyan si Liu Chunwu kung yun na ba ang kabuuan ng footage at kung bakit hindi nito ni-record ang iba pa niyang natuklasan bago nito isinara ang laptop. Ipinaliwanag ni Liu Chunwu na misteryosong nagkaroon ng malfunction ang kanyang kagamitan, mahigit 1 oras na mga sumunod na footage ang hindi na-record, bagay na nalaman lamang niya pagbalik niya sa bahay. Dagdag pa niya, nang sumisid siyang muli kinabukasan upang i-record ulit ang lugar, tuluyan nang nawala ang pasukan ng kuweba pati na rin ang nakapaligid na coral reef, dahilan upang maramdaman niyang tila isang surreal na panaginip lamang ang lahat. Nagtaka si Lin Zichen kung paano nangyari ang ganoong kakaibang bagay, sa tabi niya, tahimik lamang si Shen Qingan habang nakatuon ng husto ang kanyang atensyon sa bracelet. Nang mapansin ni Lin Zichen ang kanyang interes, iniabot niya ang bracelet kay Shen Qingan at sinabing tingnan niya itong mabuti. Habang hawak niya ito sa kanyang mga kamay, bigla itong naglabas ng maliwanag at mahiwagang liwanag, habang nakatitig dito, tila nabighani si Shen Qingan at nakaramdam ng matinding pagnanais na angkinin ang magandang bracelet para lamang sa sarili niya. Bigla siyang natauhan at napailing habang nababahala sa sarili niyang kakaibang possessive na pag-iisip, nagtataka siya kung bakit pakiramdam niya ay may malalim at hindi maipaliwanag na koneksyon siya rito. Napansin ni Liu Chunwu ang pagkabighani ni Shen Qingan kaya mapagbigay niyang inalok na sa kanya na lamang ang bracelet, sinabi niyang matagal na rin naman yung nakatambak bilang nakalimutang kalat, nagulat si Shen Qingan sa alok at tinanong kung seryoso ba talaga siyang ibibigay iyon, labis naman siyang nagpasalamat sa direktor para sa regalo. Sa sandaling yun, naputol ang usapan ng makatanggap ng tawag si Lin Zichen, tiningnan niya ang kanyang cellphone habang nagtataka kung sino ang tumatawag. Pagkasagot niya, sinabi niya sa taong nasa kabilang linya na nasa Pure Human Research Institute siya sa kasalukuyan, tahimik siyang nakinig bago kalmadong kinilala ang impormasyong narinig. Pagkababa niya ng cellphone, napangiti ng makahulugan si Lin Zichen, sa isip niya, napansin niyang dumating na rin sa wakas ang malaking oportunidad o pangyayaring matagal na niyang hinihintay. Itinuro ni Liu Chunwu ang cellphone ni Lin Zichen habang nagtatanong kung sino ang tumawag. Napansin din ni Yuyan ang bigla nitong pagbabago ng aura at sinabing naging sobrang seryoso ang ekspresyon nito. Kalmadong ibinunyag ni Lin Zichen na si Principal Yuan ang tumawag, pagkatapos ay nagbagsak siya ng napakalaking balita, ang Deputy Governor ng Origin Land Stronghold ay pupunta sa Institute upang makipagkita sa kanya at darating ito sa loob ng halos kalahating oras. Pagkarinig nito, tuluyang natulala sina Liu Chunwu at Yuyan habang namumutla sa matinding pagkabigla. Hindi sila makapaniwalang mapapabisita ang Deputy Governor, isang legendary level powerhouse na nasa sukdulan ng combat strength ng Earth at pangalawa lamang sa iisang tao. Hindi natinag sa matinding reaksyon nila si Lin Zichen at agad niyang sinabi kay Director Liu Chunwu na tipunin at ibuod kaagad ang lahat ng kanilang research tungkol sa Pure Human Path upang maipakita nila ang maayos na report sa Deputy Governor pagdating nito. Dahil sa sobrang emosyon, napaluha sina Liu Chunwu at Yuan sa tuwa. Sinabi ni Yuan na napakalaking biyaya ang pagdating ng isang henyo tulad ni Lin Zichen sa kanilang institute dahil sa wakas ay nabigyang pansin din ang matagal nang napapabaya ang Pure Human Research. Sumang-ayon naman si Liu Chunwu at sinabing pakiramdam niya ay sa wakas ay nagbubunga na rin ang kanilang mga taong pagsisikap. Puno ng panibagong sigla,
Tinawag ni Liu Chuanwu si Yuyan at mabilis silang tumakbo sa hallway upang ayusin ang lahat ng kanilang research data bago dumating ang mahalagang bisita. Makalipas ang ilang sandali, magkasamang nakatayo sina Yuyan, Liu Chuanwu, Lin Zichen, at Shen Qingan sa courtyard sa labas ng institute. Tumingala sila sa langit habang inanunsyo ni Liu Chuanwu na dumating na ang kanilang mga bisita. Isang napakalaking military transport aircraft ang lumutang sa itaas habang nagpapalipad ng alikabok. 3 tao ang lumabas mula rito. Sinamahan ni Principal Mo Dongji ang isang marangal na matandang lalaking puti ang buhok at nakasuot ng mabigat na coat na may fur collar. Siya si Kyushu State Deputy Governor Ye Yongsheng, kasama rin niya ang kanyang military aide na si Secretary Jiang. Mahigpit ang ekspresyon ni Deputy Governor Ye Yongsheng habang kinakausap ang grupo. Sinabi niyang lubos siyang interesado sa kanilang research tungkol sa Pure Human Path at inimbitahan silang pumasok upang mas mapag-usapan pa ito. Paglipat nila sa isang komportableng lounge, umupo si Deputy Governor Ye Yongsheng sa sofa habang magalang namang iniabot ni Liu Chuanwu ang isang folder na naglalaman ng research results ng institute tungkol sa Pure Human Path. Habang mabilis na sinusuri ang mga dokumento, sinabi ni Deputy Governor Ye Yongsheng na minsan din niyang sinubukan sundan ang Pure Human Path noong una itong lumabas, ngunit kalaunan ay itinuring niya itong dead end matapos niyang makita kung paano naging ordinaryo lamang ang mga henyo na pumili ng landas na iyon. Inamin niyang nagulat siya na kahit matapos ang napakaraming taon ay mayroon pa ring matitigas ang ulong patuloy na nagsasaliksik tungkol dito. Pagkaabot niya ng mga dokumento kay Secretary Zhang, tumingin siya kina Lin Zichen, Liu Chuanwu, at Yuyan at inaming nakagawa talaga sila ng totoong resulta. Binanggit niya ang sitwasyon ni Lin Zichen at itinuro na kahit napakahusay ng ipinakita nito sa military zone at kahit may malaking bounty na ipinataw ang plant god cult sa kanya, ang opisyal nitong biological level ay nakatala pa rin bilang ordinary tier 9 lamang. Diretsyong tinitigan ng Deputy Governor si Lin Zichen habang ibinubunyag ang kanyang pagkagulat na ang binata ay mayroon ng physical vitality at spiritual strength ng isang advanced tier 2 expert. Nang mapagtanto na nabunyag na ang kanyang sikreto, sinabi ni Lin Zichen sa sarili na walang silbi ang kanyang natural camouflage ability laban sa isang taong nasa antas ni Ye Yongsheng. Samantala, tuluyang natulala sina Liu Chuanwu at Yuyan matapos marinig na ang tunay na lakas ni Lin Zichen ay nasa advanced tier 2 na pala. Pawisan na napatitig sila sa kanya habang hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Napagtanto ni Lin Zichen na labis niyang in-overestimate ang kanyang camouflage skills at lubos niyang minamaliit ang pandama ng isang legendary level powerhouse. Mahigpit na sinabi ni Ye Yongsheng kay Lin Zichen na tigilan na nito ang pagtatago ng kanyang kakayahan. Mula ngayon, nais niyang ilabas ng binata ang kanyang buong lakas bilang isang pure human at hominin ang mga nangungunang henyo ng genetic, fusion, at mechanical paths. Gusto niyang masaksihan ang tunay na limitasyon ng potensyal ng isang pure human. Magalang na ipinaliwanag ni Lin Zichen ang kanyang pag-aalinlangan. Sinabi niyang itinago lamang niya ang kanyang tunay na kapangyarihan dahil nag-aalala siyang kapag masyado siyang namukod-tangi ay hahabulin siya ng walang tigil ng mga kultista at malalagay sa panganib ang kanyang pamilya. Tiniyak ni Ye Yongsheng na dahil siya mismo ang nag-uutos kay Lin Zichen na ibuhos ang lahat ng kanyang lakas, natural lamang na pananagutan din niya ang ganap na kaligtasan ni Lin Zichen at ng kanyang pamilya. Matapos makuha ang eksaktong pangakong gusto niya, pumayag si Lin Zichen sa kondisyon ng Deputy Governor at nangakong ipapakita nito ang sukdulan ng kakayahan ng isang pure human. Nasiyahan sa kanyang sagot, sumandal si Ye Yongsheng at inutusan si Secretary Zhang na kunin ang contact information ni Lin Zichen at ipadala rito ang isang espesyal na listahan. Agad namang sumunod si Secretary Jiang habang inilalabas ang data sa kanyang tablet. Nang tingnan ni Lin Zichen ang kanyang cellphone, nakita niya ang isang file na pinamagatang Rare Level Genius List, at nagtaka kung ano ito. Ipinaliwanag ni Ye Yongsheng na isa itong talaan ng pinakamalalakas at pinakamatatalinong kabataan sa buong bansa na limitado lamang sa mga wala pang 30 taong gulang. Habang sinusuri ang dokumento, nakita ni Lin Zichen ang mga pangalan, edad, at nakakabinging combat achievements ng iba't ibang prodigy, kabilang ang isang 19 na taong gulang na si Luo Chenshuai, dagdag pa ng Deputy Governor. Lahat ng nasa listahang yun ay mga henyong maituturing na minsan lang lumitaw sa loob ng isang siglo at may potensyal na maabot ang legendary level. Sila ang pangunahing puwersa ng Earth laban sa Origin Land. Nang makita ang pangalang Luo Chenshuai, naisip ni Lin Zichen kung ito ba ang senior martial sister ni Shen Qingan. Nagpatuloy si Ye Yongsheng at sinabi na halos lahat ng henyong nasa listahan ay ipinadala na sa Origin Land para sa matinding elite training bago pa man sila umabot sa school age. Dahil dito, nasa ibang antas sila kumpara kay Lin Zichen na lumaki sa normal na education system.
Sa isip ni Lin Zichen, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng armor na nagbubuhat ng napakalaking metal block kasabay ng isang mechanical genius girl na nakasuot ng puting armor. Dahil dito, tinanong niya si Deputy Governor Ye Yongsheng kung paano maikukumpara ang mga prodigy na kilala na niya sa mga elite na nasa listahang ibinigay nito. Kalmadong humigop ng tsaa si Ye Yongsheng bago diretsahang sumagot na walang anumang paghahambing dahil magkaibang antas ang kanilang kinaroroonan. Ipinaliwanag niya na ang mga taong kasalukuyang itinuturing ni Lin Zichen na mga henyo ay parang bahagyang mas malalaking langgam lamang kung ikukumpara sa mga powerhouse ng Origin Land. Dagdag pa ni Ye Yongsheng, ibinigay niya ang listahan upang ipaunawa kay Lin Zichen na palaging may mas malakas na tao at hindi nito dapat limitahan ang pananaw nito sa Earth lamang. Tahimik na nakinig si Lin Zichen habang seryosong tinatanggap ang bigat ng kanyang mga salita. Inamin ng Deputy Governor na kahanga-hanga sa ngayon ang talento ni Lin Zichen, ngunit binalaan niya itong ang pangmatagalang tagumpay nito ay nakasalalay sa pagiging consistent ng kanyang performance mula ngayon. Biglang tumayo si Ye Yongsheng habang nakaunat ang kanyang mga braso at binigyang motibasyon si Lin Zichen sa pagsasabing kapag nakapasok siya sa elite list, magkakaroon siya ng access sa pambihirang evolutionary resources, mga resources na sapat upang piliting i-evolve ang isang ordinary level being tungo sa rare level powerhouse. Puno ng determinasyon, kumpiyansang sinabi ni Lin Zichen sa Deputy Governor na pagsisikapan niyang maabot ang inaasahan nito. Nasiyahan si Ye Yongsheng sa kanyang determinasyon kaya inilagay nito ang kamay sa balikat ni Lin Zichen habang sinasabing inaabangan niya ang magiging pagunlad ng binata sa hinaharap. Pagkatapos ay ibinaling ng Deputy Governor ang kanyang tingin sa babaeng may kulay ube na buhok sa malapit at sinabing may isa pa siyang bagay na labis na kinagigiliwan tungkol kay Shen Qingan. Itinuro ni Ye Yongsheng ang kakaibang kontradiksyon sa kanyang physiology. Ang katawan daw nito ay naglalaman ng exotic beast genes ngunit hindi ito nakafuse sa mga yon. Sa halip, aktibo niya itong sinusupil habang gumagamit ng blood-quenching techniques upang tahakin ang landas ng isang pure-blooded human. Bilang sagot sa kuryosidad ng Deputy Governor, ipinaliwanag ni Lin Zichen na kahit napakataas ng talento ni Shen Qingan at madaling makakapasok sa elite list, nananatili itong mahiyain dahil sa matinding psychological trauma mula sa pambubuli noong bata pa siya. Nang maunawaan ang kanyang sitwasyon, nagpahayag ng pagkadismaya si Ye Yongsheng tungkol sa kanyang kasalukuyang antas. Sinabi niyang kahit matagumpay na nitong naabot ang body quenching, nananatili pa rin sa ordinary tier 6 ang kanyang lakas. Bagay na hindi katanggap-tanggap kung isa sa alang-alang ang kanyang potensyal. Gayunpaman, hinikayat pa rin niya si Shen Qingan na magsikap at hanggang makapasok sa elite list kasama ni Lin Zichen. Samantala, tuluyang natulala sina Lu Chuanwu at Yu Yan matapos malaman na si Shen Qingan ay tahasang naglalakad sa napakahirap na landas ng isang pure-blooded human at matagumpay nang naabot ang body quenching principle. Pagkatapos nito, lumapit si Mo Dongji at magalang na nagbuluntaryong ihatid palabas ang Deputy Governor. Kasama sina Mo Dongji at Secretary Jiang, tumalikod si Ye Yongsheng at naglakad sa hallway upang tuluyan ang umalis. Matapos umalis ng Deputy Governor sa pasilidad, nagtipon sina Lin Zichen, Shen Qingan, Mo Dongji, Liu Chuanwu, at Yu Yan sa lounge. Dahil pribado na ang lugar, sa wakas ay naging tapat sina Lin Zichen at Shen Qingan at ibinunyag nila ang mga nakatagong aspeto ng kanilang tunay na lakas sa natitirang grupo. Dahil sa revelasyong yun, labis na natuwa at namangha ang lahat. Masiglang lumapit si Liu Chuanwu kay Shen Qingan habang kinukusot ang kanyang mga kamay. Iminungkahi niya na dahil tinatahak na nito ang landas ng pure-blooded human, dapat na itong opisyal na sumali sa Heavenly Human Pavilion, bago pa man maproseso ni Shen Qingan ang alok, isang nakakatakot na madilim na aura ang biglang lumitaw sa likod ni Liu Chuanwu. Napabuhos siya ng malamig na pawis nang makita si Mo Dongji na nakatitig sa kanya gamit ang kumikinang na pulang mga mata habang galit na nagtatanong kung bakit nito sinusubukang i-recruit ang kanyang estudyante. Sinubukan ni Liu Chuanwu na ipagtanggol ang kanyang sarili sa pagsasabing perpektong akma si Shen Qingan sa kanilang organisasyon dahil sa landas na kanyang tinatahak. Ngunit matalim siyang pinaalalahanan ni Mo Dongji na personal niyang disipulo si Shen Qingan. Hindi naman nagpatalo si Liu Chuanwu at pabalang na nagtanong kung magiging hadlang ba ang pagsali sa pavilion upang manatili pa rin itong estudyante. Nang sabihin ni Mo Dongji na dapat muna siyang humingi ng pahintulot, matigas na diretsahan naman siyang humingi ng permiso roon mismo. Dahil sa sobrang pagkainis sa kanyang kapal ng mukha, marahas na hinablat ni Mo Dongji ang kwelyo ni Liu Chuanwu at kinaladkad palabas ng silid ang nagpapanik na direktor habang hindi pinapansin ang pagsusumamo nitong hindi siya nananakit ng babae. Habang pinapanood ang eksena, napasweat drop sina Yu Yan, Lin Zichen, at Shen Qingan, namangha pa si Yu Yan kung paano nagagawa ng isang direktor na umasta ng ganoon kayabang sa harap ng isang napakalakas na principal.
Makalipas ang ilang sandali, bumalik sa silid si Liu Chuanwu na puno ng pasa at sugat. Sa kabila ng kanyang kalagayan, masigla pa rin niyang hinawakan ang mga kamay ni Shen Qinggan at opisyal itong tinanggap bilang miyembro ng Heavenly Human Pavilion. Nagulat si Yuan na nakaligtas siya at nakuha pa ang pahintulot ni Mo Dongji, ngunit walang pakialam na sinabi ni Liu Chuanwu na hindi dapat nakikialam ang mga bata sa usaping pang-adulto. Sa katotohanan, pumayag lamang si Mo Dongji na payagan na sumali si Shen Qinggan sa isang kondisyon, kailangang dumalo ni Liu Chuanwu sa isang formal na hapunan sa tahanan ng Yuan family. Kahit pumayag si Liu Chuanwu upang iligtas ang sarili niyang balat, sa loob-loob niya ay pakiramdam niya na parang isang nakamamatay na patibong ang hapunang iyon. Inilipat ni Lin Zichen ang usapan sa mas mahalagang bagay at tinanong si Liu Chuanwu tungkol sa makapangyarihang backer na ipinangako nitong hahanapin. Nais niyang malaman kung gaano ito kalakas at kung may kukumpara ba ito sa isang legendary powerhouse tulad ni Deputy Governor Ye Yongsheng. Habang kinakabahan at pinagpapawisan, alanganin na inamin ni Liu Chuanwu na wala talaga siyang ideya. Nainis si Lin Zichen sa napaka-unreliable na sagot at tinanong kung niloloko lamang siya nito. Agad namang ikinaway ni Liu Chuanwu ang kanyang mga kamay at ipinaliwanag na ang misteryosong backer na iyon ay matagal nang natutulog sa loob ng isang selyadong sinaunang kabaong kaya hindi niya kailanman nasaksihan ang tunay nitong kakayahan. Gayunpaman, tiniyak niya kay Lin Zichen na dahil ito ang tunay na Pavilion Master, imposibleng mahina ang kanyang lakas. Dahil dito, nalito si Lin Zichen sapagkat noon ay akala niya si Liu Chuanwu ang pinuno ng organisasyon. Nahihiyang nilinaw ni Liu Chuanwu na isa lamang siyang archaeologist na nakahukay sa tunay na Pavilion Master mula sa sinaunang mga guho, dahilan upang hilingin ni Lin Zichen ang mas malinaw na paliwanag. Ipinaliwanag ni Liu Chuanwu na ang tunay na Pavilion Master ay isang supreme expert mula sa matagal nang nakalimutang panahon at isang maalamat na pilantropo. Inihayag niyang ang kanyang pangalan ay Chi Ching Mo at kilala siya sa titulong Great Love Immortal Master.